Kung mahal ko yung asawa ko, bakit kung tratuhin ko siya, parang hindi ko siya mahal? Alam ko naman na mahal ko yung asawa ko, pero bakit palagi ko siya inaaway? Bakit palagi ako nakikipagtalo sa kanya? Bakit kami may conflict? So, isang katotohanan yan na alam natin. Okay? Hindi dahil nag-away kayo, ibig sabihin, hindi mo na mahal yung asawa mo. Pero, isa yung tension na meron tayo bilang mga mananampalataya, bilang mag-asawa. Alam mong committed ka sa asawa mo, pero bakit may reality na parang pag tinrato ko siya, parang hindi ko siya mahal. Pero mahal ko naman siya. Ang sagot doon ay dahil tayo ay mga makasalanan at lahat ng ginagawa natin ay merong bahid ng kasalanan kahit na merong pagkilos ng Diyos sa atin. Pero salamat sa Diyos kasi merong sagot yung kasulatan doon sa mga ganyang klaseng tensyon sa atin. Pero unahin natin ay yung katotohanan na yung kasalanan or yung conflict ay merong pinanggagalingan na mas malala. Conflict is more serious than we think. Hindi natin dapat isipin bilang mga believers na normal lang mag-away. Huwag nating isipin bilang mga believers, normal naman sa mag-asawa na nagtatalo. Na ordinaryo naman yun na talagang nangyayari yan. Hindi mo may iwasan yan. Again, those things are true, pero wag natin yung i-normalize to the point na iniisip natin it's okay. Na parang yun talaga yung dapat na maging buhay natin bilang mga mananampalataya. Ang dahilan kung bakit meron nun ay dahil sa kasalanan at ang kasalanan ay hindi okay. Hindi natin pwedeng sabihin, normal lang naman ang kasalanan. Ang pinakapunot dulo niyan, sabi ng James chapter 4, verse 1 to 2, what causes quarrels and what causes fights among you? Is it not, kinote na to ni Pastor Erdi, that your passions are at war within you? You desire and you do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. Ang conflict ng mga mag-asawa ay hindi dahil magkaiba personality nila, hindi dahil hindi lang sila nasa same page, hindi ito dahil lang may ginawa siya o yung circumstance. Sabi ng James 4:1 to 2, dahil daw sa sariling puso yon. So kapag nagkaroon ng pagtatalo yung mag-asawa, hindi dahil yun sa nangyari, hindi dahil yun sa kanila, dahil yun sa sariling puso. Sabi ni Pastor Erdi kanina, kinote niya, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Galing sa loob, papunta sa labas. Sabi mismo ni James, talagang ininsist niya, bakit daw may quarrels? You desire and you do not have, you covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. Bakit may pagtatalo sa mag-asawa? Kasi may hindi nakuha. Kasi may hindi nangyari na na gusto niya. Kaya mayroong mga pagtatalo. It's about the sinful cravings of the heart. Gusto natin tayo ang may control, gusto natin tayo ang may comfort, gusto natin nasa atin yung atensyon, gusto natin ng vindication. Pero napakasimple din ito kung iintindihin natin. Ang pananggagalingan nito ay ang puso natin. Ginawa ni Adan at ni Eva, nagsisihan sila. Sabi ni Adan, kaya ako nagkasala dahil sa kanya. Sabi ng James chapter 4, hindi totoo yan. Adan, at hindi rin yan totoo sa atin. At ang resolusyon nito ay napakasimple rin pero napakahirap. Napakasimple pero napakahirap. Sinabi ng James chapter 4, verse 1 and 2, ito yung dahilan ng mga quarrels. James chapter 4, verse 10, ito yung solusyon. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Ang solusyon sa lahat ng pagtatalo ng mag-asawa ay isang salita, magpakumbaba. Simple, hindi madali. Simple siya, pero hindi siya madali. Ang kailangang isipin natin, ang pagsuspetsahan natin ay ang sarili natin at hindi yung mga asawa natin. Ang iniimbestigahan natin, ano yung motibo ng asawa ko, ano yung ginawa niya, anong nangyari. Pero hindi natin iniimbestigahan, sarili nating puso. Ano yung meron sa sarili nating puso? Napakalaki ng biyaya ng Panginoon sa confession, sa marriage. Pagko-confess ng sins. Pagkakaroon nito, pinapakita nito ano yung tama, ano yung mali. Pinapakita nito ano yung indwelling sin ko. Pinapakita nito kung ano yung tinuturo ng konsensya. Pinoprotektahan nito yung sarili natin mula sa pagmamataas. Pinapakita nito kung ano yung mali without crushing it with guilt.
Pinapakita nito na pwede tayong maging bukas sa kritisismo galing sa asawa natin. Yung pag-confess ng grace ng confession, pinipigilan nito yung paralyzing regret. At ganun din, nire-restore nito yung unity. Alam nyo, kapag walang reconciliation at walang forgiveness at walang confession, ito ay napaka-peligroso. Ano yung mga mangyayari? Ito yung mga sunod-sunod na mangyayari. Pwede tayo magtayo ng mas mataas na pader sa harapan ng mga asawa natin. Na defensive mode palagi tayo. Alam niyo yung mga mag-asawa na wala pa nga nangyayari, suspetsa niya, pinaghihinalaan agad siya ng asawa niya. Ayun yung nangyayari kapag walang reconciliation, walang confession na nangyayari. Rather than maging healthy lifestyle, yung honesty at forgiveness, natututunan early on in marriage na kailangan ko palang magtayo ng pader. Na kapag sisitahin ako ng asawa ko, ang gagawin ko kaagad, meron kaagad akong rebuttal. Meron akong mga bala, meron akong mga listahan. At ano yung mga listahan na yon? Ikaw nga eh. O kaya naman, kasi. Meron tayong mga walls. Alam nyo, yan yung nagbi-build up ng hostility sa isa't isa. Ang iniisip kaagad natin, dahil sasabihin mo yung mali ko, sasabihin ko rin yung mali mo. Alam ko yung mga kasalanan mo. Ayan ay namumuo sa isang environment kung saan walang confession of sin, walang forgiveness, wala yung grace na ito. At ang isa sa mga malalala na dapat natin hindi hayaan ay yung inggit. Kapag namuo yan sa loob ng marriage, ang isa nang gagawin sa isip ng isang makasalanan ay tumingin sa iba. Iisipin na ni Mister, bakit yung ibang misis hindi naman ganyan? Ang iisipin naman ni Mrs., bakit yung ibang mga asawang lalaki hindi naman ganyan? At dito na nagsisimula yung inggit. Tumitingin na sa ibang mga married, mga may asawa, at kinukumpara na yung sariling asawa. Ano yan? Resulta yan ng kawalang pagkukumpisal. Resulta yan ng kawalang pagkakaroon ng forgiveness. Pwede rin na dumulot dun sa isang peak, nagpa-fantasize na ng escape. Paano ako makakaalis dito sa marriage na ito? Ang marriage ay dapat isang lugar kung saan merong kasiyahan, merong comfort, meron dito. Ito yung tahanan na uuwian ko. Ito yung pupuntahan ko pagkatapos ng pagod ko, babalik ako dito at dito ako mamamahinga. However, hindi totoo yun palagi. Bakit? Dahil sa kawalan ng grace, ng forgiveness, ng confession. At ito yung isa sa mga peak. Kapag nagfa-fantasize na sana single na lang ako. Sana hindi ako nagpakasal kaagad. Mali ba ako ng naging desisyon? Ayan na yung mga nagpe-fester sa isip ng isang makasalanan. Hindi na siya naglo-look forward sa times nila together. Hindi na iisipin na hindi na yun yung nagiging comfort niya. At iniisip na ng isang asawa na siya ay palaging biktima ng kasalanan ng asawa niya. Iniisip niya, ako yung palaging ginagawa ng mali, ako ang palaging akong gumagawa ng tama, siya palagi ginagawa niya mali. Therefore, hindi niya na ito nakikita bilang kung ano yung dinesenyo ng Panginoon. At iniisip niya, hindi na magbabago yung asawa ko. Therefore, yung usapin ng escape na pwede na yang maisip at hindi maganda yan. Pero tayo ay mga Kristiyano, si Kristo ang hating hari, at salamat sa Diyos, sa kabila ng mga katotohanan na yan, meron tayong pwedeng gawin ayon sa kanyang biyaya. Dahil Kristiyano ka, ginagawa mo na to. At pwede mong ituloy ito, at pwede mo itong pag-igtingin bilang isang mananampalataya. Sabi ito ni Dave Harvey dun sa book na When Sinner Says I Do. Meron siyang 4 na binigay, dinagdagan ko lang yung isa. Una, kapag merong pagtatalo, ang unang-unang mong pagsususpetsahan ay sarili mo. Pag merong pagtatalo, ang unang-unang suspect mo dapat ay ang sarili mo. Anong sabi ni Paul sa 1 Timothy? Ano yung kinonfess niya? I am the worst sinner. Pero kapag may conflict, parang asawa mo yun.
Ang asawa kong worst sinner. Hindi ako. Nakakalimutan na natin yung confession na yon sa 1 Timothy chapter 1. Pero ito ang solusyon. Kailangan nating maalala na pagsuspetsahan yung sarili natin. Bakit? Una, ang puso ko ang dahilan kung bakit ako kumikilos ng ganito. Pangalawa, ang puso ko ay merong tendency na i-oppose ang Diyos at ang kanyang mga gawa. I-assume natin hindi sobra, pero kailangan na yung heart natin ay merong tendency at culpability na mangyari ito. In integrity, we must inspect ourselves. Number 2, naalala niyo yung Matthew chapter 7? Sabi doon, bago mo sitahin yung kapwa mo, na merong puwing lang, kailangan daw alisin mo muna yung troso sa mata mo. Alam niyo, applicable sa pag-aasawa yan. Ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7, bago mo alisin, yung napakaliit lang naman na mali ng asawa mo. Siguro kaya mo nakikita yung napakaliit na mali ng asawa mo kasi meron kang dambuhala na kailangang i-check sa sarili mo. The more critical we are sa ating mga asawa, the more possible na meron tayong sin na hindi na-address sa harapan ng Panginoon. Dahil ang isang healthy, spiritual, na isang mananampalataya ay hindi mapaghanap ng masisisi. Lalo na sa pag-aasawa. Pinakamalapit sa iyan eh. Hindi yun kada kibot. Ano bang mali ng asawa ko? Ano bang ginawa niya ngayon? Kaya may biro na, may palagi akong biro na naririnig na pagmulat pa lang ng mata ni Mr. Oh, sorry. Anong ginawa ko? Pero hindi dapat yun. Ang mangyari, dapat ang iniisip natin ay ano yung mga kasalanan ko. By the way, sa discipline, ang isa sa qualification para makapag-discipline ka ay spiritual ka. Hindi ka pwede mang-discipline na ikaw ay under discipline. Wala ka sa tamang posisyon, wala ka sa tamang lugar, wala ka sa tamang disposisyon para magdisiplina kapag ikaw mismo ay hindi spiritual. Galatians chapter 6, verses 1 at verse 2. Kaya, ano i-inspect natin sa motives natin kapag merong away? Ginagawa ko ba to para pagpalain yung asawa ko? Para ma-encourage siya? Para matulungan siya? Mga questions. O kaya naman, ang intention ba natin ay para mapatunayan na tama ako? Kaya pag-uusapan to para patunayan, mali ka, tama ako. Yun ba yung intention natin? O kaya naman, para mag-emerge na superior. O kaya naman, ang intention ba natin ay para mapaglingkuran yung ating mga asawa. Pangatlo, kailangan nating aminin na yung mga pangyayari ay hinahayag lang yung mga kasalanan. Hinahayag lang ito yung mga kasalanan. Kapag may konting alitan lang ni Mrs. o ni Mr., kahit isang salita lang, isang tingin lang, isang kilos lang, pwede pagsimula ng away. Pag may pinakausap ako ng mga married, tinatanong ko sila, bakit kayo nag-away? Hindi ko na maalala eh. Hindi yung pangyayari yung main point. Ang pangyayari, ano yung nasa puso. Ang mga pangyayari, nilalabas niya lang kung ano yung mga nasa puso natin. Yung kasalanan, nasa loob na mismo ng puso natin. O kaya naman, wala naman talagang nangyaring mali, pero yung response natin ay naging mali. Pinalabas noon kung ano yung nasa sarili nating puso. Napakaganda nung, di ko na alam kung kanino ko to kinuha, may book. Pero sabi niya, binigay ng Diyos yung asawa mo sa'yo para mismo makita mo yung kasalanan mo. Gusto ng Diyos, palabasin, makita mo yung kasalanan mo para ma-confess mo yun sa Panginoon, ma-address mo yun sa Panginoon. Yung iba, iniisip nila, nung single ako, hindi naman ako ganito ka makasalanan ah. Okay pa ako ah. Nung nagpakasal ako, bakit nagkakasalan na ako. Hindi totoo yun. Ang ginagawa ng Diyos, pinapalabas niya lang kung ano yung nasa loob. Pinapakita ng Diyos, hindi ka kasing sanctified ng iniisip mo. Hindi ka pa kasing mature kaysa sa iniisip mo. Ilalagay kita dito sa marriage. Ang ibibigay ko sa iyong asawa ay yung mismo magpapalabas ng kasalanan mo. At essential yan para sa
pagre-rescue ng Panginoon. Hindi aksidente, yun na binigay sa iyo ng Diyos ay ang asawa mo. Yan ay perpektong bigay sa iyo para mismo ihayag ng Diyos yung gusto niyang i-rescue ka mula saan. Gusto ka niyang i-rescue mula sa sin mo na to, binigay niya yung wife mo, binigay niya yung husband mo para ma-address yon. Makita mo na si Jesus yung kailangan mo dito sa usapin na to. Pangatlo, very important, sabi ni Dave, pang-apat pala, very important, sabi niya, focus sa conflict to, focus on grace, not unmet needs. Mag-focus daw tayo kung gaano tayo ka-bless, kung gaano mapagbiyaya yung Panginoon sa atin, hindi doon sa hindi natin nakuhang pangangailangan natin. Madaling sabihin na hindi ako mag-focus sa mga wants ko. Pero hindi madaling sabihin na hindi ako mag-focus sa needs ko. At madalas ng pag-aaway ay nangyayari dahil hindi niya nabigay yung kailangan ko. Kailangan ko ng respeto, hindi niya ako nirespeto. Kailangan ko ng pahinga, hindi niya ako hinayaan magpahinga. May pangangailangan ako bilang lalaki, hindi niya nabigay yon. Palaging needs ko ang dahilan kung bakit nagsisimula, nagpapatuloy yung mga pag-aaway. Pero ang sabi ni Dave Harvey, mag-focus tayo sa biyaya. Isang pagpapakita niya na hindi na tayo nakikita natin yung grace ay kapag hindi na natin kayang sabihin yung sabi ng Proverbs. Sabi ng Proverbs, he who has a wife, anong sabi nun? Obtains favor from the Lord. Nakikita mo pa ba yung marriage bilang grace ng Panginoon sa'yo? Nakikita mo ba ito na good? Mabuti ito. This is the grace of God to me. Hindi ito parang kailangan ko lang pagtiisan hanggang matapos to. Nakikita ko yung marriage na kabutihan to ng Diyos sa akin. Gracious yung Panginoon sa akin. Binigyan niya na ako ng asawa. Binigyan niya ako ng mister. Binigyan niya ako ng misis. Binigyan niya ako ng makakasama ko. Makita natin, isipin niyo si Adam, no? After ng fall, nasabi niya pa ba yun na, bones of my bones, flesh of my flesh. Nung una, tuwan-tuwa pa si Adam eh. Nung nagkasala na, tinakwil na yung asawa niya eh. No? So, kailangan isa-isa ma-recover natin. Ma-recover natin alin? Yung sabihin pa rin natin, wow, biyaya ng Panginoon sa akin yung misis ko. Biyaya ng Panginoon sa akin yung mister ko. So now, ano yung mga pwede nating gawin during away? Habang nag-aaway, ano yung mga pwede nating gawin? Meron akong siyam dito, very briefly. Una, pwede tayong manalangin silently. Habang nag-aaway, we should pray for wisdom, for calmness, for love. Number 2, manahimik tayo. Isa sa best na pwede nating gawin habang nag-aaway ay manahimik muna, pero habang nananahimik, meron kailangang gawin. Makinig. Manahimik at makinig. Be slow to speak, slow to wrath, quick to listen. Makinig tayo. James chapter 1 verse 19. Huwag nating sabatan ng sabatan yung mga asawa natin. Kung sino yung nasa mode na may pag-away, huwag nating i-interrupt. Makinig tayo with the purpose of understanding na makinig talaga, hindi for rebuttal. Hindi pa habang nakikinig, kita mong yan, sinabi mo, meron na akong pangbala dyan. Hindi. Number 3, avoid harsh or accusing words. Napakadali nito. Napakadali maging harsh sa pinakamamahal natin. Napaka-contradictory, no? Pinakamamahal natin, pero yung sa pinakamamahal natin, pinaka-harsh tayo. Walang awa tayo. Pinaka-hard tayo. Isa to sa mga kailangan nating, ano yung sinabi doon sa Proverbs 15? A soft answer turns away wrath. Gentle answer turns down wrath. Minsan, nagagalit talaga ako, tapos makita ko si Lori, na hindi niya ako sinasabayan, nagiging mahinahon siya, minsan joyful pa yung mukha, nasa mood pa rin ako eh, tapos na, nasa mood pa rin ako eh. Nakita ko yung joyfulness niya, tunaw ako.
Wala, hindi na ako, tapos na. Wala na yung ano ko doon. So, example lang po yun. So, i-avoid natin yon. Napakalaking tulong ng kahinahunan at kasiyahan na sa loob ng pag-asawa. We should lower our voice kahit yung emotions natin ay high. Ang tawag dyan ay self-control. Yan ay grace ng Diyos. Galing yan sa Holy Spirit. Nakalagay yan sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Kailangan din nating ingatan yung body language natin. 1 Corinthians 13:5, love is not rude or self-seeking. Hindi daw ito magaspang. Sa oras na nag-aaway, huwag mong pandilatan, huwag ka mag-walk out, huwag mong masamang titig. Ang kino-communicate, tandaan natin, ang communication ay verbal, pero ito rin ay non-verbal na communication sa usapin ng conflict. Number 5, aminin natin yung part natin honestly. 1 John chapter 1 verse 8. If we say we have no sin, we deceive ourselves. Ang lahat ng pag-aaway, madalas, may kasalanan tayong dalawa. Hindi yon, minsan nawawala. Pag may nag-aaway, naniniwala tayo bigla sa sinless perfectionism eh. Pag may away yung asawa, iniisip niya, hindi, sinless ako. Tama lahat ng ginawa ko. Lahat ng ginawa mo mali, ako lahat ng ginawa ko tama. Nagiging ano tayo? Biglang nabuburo sa isip natin yung 1 John 1:8 sa 1 John 1:10. Pero sabi mismo sa 1 John 1:8, walang hindi nagkasala. Pero kapag nag-aaway, ang isip natin, righteous ako dito sa pagkakataon na to. Ano pa? Refuse to keep scores. Huwag tayong magbilangan. 1 Corinthians 13:5. Love does not keep a record of wrong. Huwag mong ilista. Huwag mo rin ibalik yung mga dati nyo ng pinagawayan. Alam nyo, isang marka na pag binabalik yung dati pang napagawayan ay kawalang kapatawaran. Hindi pa talaga na-deal yun. Hindi pa talaga na-deal yun. Kapag may conflict kami ni Lore, pinag-uusapan namin, sa pagkakaalala ko, wala pa kaming binring up na dati. Wala pa. Kung ano lang yung ngayon, yun lang. Wala pa kaming dati. Kung gaano katagal yung conflict, yun lang talaga nakakompose. Wag mong ibabalik yung mga nakaraan. Iyon ay tapos na. Kung pinatawad mo na, yun ay pinatawad mo na. Hindi mo na yung kailangang ibalik. Ang Panginoon ay hindi ganun. Kung ano yung kinonfess mo na sin, yun yung papatawarin niya. Wala kang maririnig sa Panginoon kapag magko-confess ka ng sin. Ilang beses mo na ginawa yan. Wala kang maririnig sa Panginoon na ganun. Ang sabi ng Panginoon, kapag humingi ng tawad ngayon, patawarin mo. Ano yung basis? Kasi ganun siya. Ganun mismo siya. Matthew chapter 18. Guard your heart against contempt. Ephesians 4:31. Let all bitterness and wrath and anger be put away from you. Kailangan daw lahat ng kapaitan ay hindi dapat na i-cultivate sa mga isipan. Alisin natin yung temptation sa isip natin, hindi na siya magbabago. Alam niyo, bitterness yan. Bitterness yun. Kapag inisip natin, wala na to, wala nang pag-asa tong asawa ko, ganito na talaga to, hindi na siya magbabago. Bitterness yon at hindi yon dapat kinu-cultivate sa isipan natin. May hope tayo in Christ. Meron tayong Diyos na kumikilos sa mga puso ng mga tao. Meron ba siyang hindi niya kayang baguhin? Wag natin sabihin, hindi na magbabago yan. That is bitterness. Or, another bitter word ay I deserve better. Hindi ganito yung deserve ko na klase ng pagkakataon. Ano pa? Speak the truth in love. Kailangan nating sabihin kung ano yung dapat sabihin, pero ang punto natin ay hindi para pabagsakin siya. Hindi para sabihin, kita mo, mali ka na naman. Kita mo, ganyan ka. Kita mo, makasalanan ka. Those are words of condemnation. At Kristiyano tayo. Nasa ilalim tayo ng New Covenant. Wala tayo sa ilalim ng Old Covenant. Wala tayo under the law. Tayo ay under grace. Kaya pag sinasabi natin yung mga mali ng mga asawa natin, ang purpose natin ay makonfess nila yon at iangat sila.
Sila ay mapatawad sa harapan ng Panginoon, magkaroon ng reconciliation, hindi yun para pabagsakin sila. Magsalita tayo sa paraan na parang gusto natin silang itayo. Magsalita tayo sa paraan na parang gusto natin silang itayo dahil yun yung dapat na gustuhin natin. Alalahanin natin, number 9, na tayo ay hindi magkalaban kung hindi nasa loob ng isang koponan. Kayo yung magkakampi. Kayo yung sinabi ng Diyos na they are joined together. Hindi kayo yung magkaaway. So be forgiven, and be forgiven. And yung another na, ito yung tabu, yung conflict, alam natin lahat yan. Nararanasan natin yan. Pero ito yung madalas na hindi na pag-uusapan. Yung last chapter ni Dave Harvey na when sinner says goodbye. When sinner says goodbye. When sinner says I do, simula yan. When sinner says goodbye, ayan yung wakas. Ang traditional marriage vow ay nagsasabi na till death do us part. Simula pa lang ng pag-aasawa, hinahanda na tayo sa wakas. Simula pa lang ng pag-aasawa, sinasabi na ang pag-aasawa nyo ay hanggang dito lang. Meron siyang katapusan, hindi siya happily ever after, hindi siya eternal, walang eternal na temporal marriage. Ang ginagawa natin ngayon ay iniiwasan natin kung ano yung kahit anong usapin sa usapin ng kamatayan. Pag merong pag-uusap sa kamatayan, iniisip natin, ano ba yan? Huwag muna natin pag-usapan. Pero kailangan natin itong harapin. Ang dami nating kakilala, ang dami nating mga kamag-anak, na mga namamatay, pero minsan, naisip ba natin na tayo yung susunod? O kaya naman, yung marriage natin ay paghihiwalayan din ng kamatayan. Tinatawag tayo nito ng scripture, Psalm 90, Hebrews chapter 9. Kaya ang isang faithful marriage, hindi lang tayo hinahanda sa pagsasama, hinahanda rin tayo nito sa pagtatapos. Merong ending ang lahat ng marriage. At sa kalooban ng Diyos, hindi dahil naghiwalay. O hindi dahil sa mismong disenyo niya. Alam nyo, habang tumatanda, makikita natin na opportunity yon na magmahal, magpakumbaba, at magserbisyo. Magkakaroon ng isang panahon na ang isa sa atin ay manghihina at ang isa sa atin ay mag-aalaga. Isa sa atin ay manghihina, isa ay mag-aalaga. Ikaw ay magbibihi sa kanya, ikaw ay magbubuhat sa kanya, ikaw ay papaligo sa kanya, ikaw ay magbibigay ng atensyon sa kanya. At opportunity yan ng Diyos para ipakita mo yung pagmamahal mo, pagpapakumbaba mo, at serbisyo mo. Ginagamit ng Panginoon yung pagtanda para i-conform tayo sa image ng Panginoong Hesukristo. Mas maganda itong imahe ng pagmamahal sa loob ng pag-aasawa kesa nung walang problema. Kasi ganyan yung portrayal ng happy marriage or good marriage. Iniisip nila yung magka-holding hands, tatakbo-takbo. Ganon yung portrayal. Yan ang faithful marriage. Kasi hindi lahat visually acceptable. Pero isa sa mga katibayan ng isang faithful at loving marriage ay kapag yung isa ay bedridden na, pero yung isa ay nagtatsaga sa kanya. At ginagawa niya yung lahat ng yon. At hindi natin alam kung sino yon. Pwedeng isipin mo, hindi ako to. Ako yung mag-aalaga. Ako yung gagawa. Pero hindi natin alam yan. Ano yung plano ng Panginoon? Pwedeng ikaw yung nasa higaan. Pero pwede rin na yung asawa mo yung magiging nasa higaan. May isang example na binigay dun sa isang book na hindi ko na ulit maalala. Kay Dave Harvey rin yata to. May mag-asawa, si Jere, saka si Albert. So babae yung Jere. 42 years silang mag-asawa. 11 years doon sa dulo ng marriage nila. 11 years inalagaan niya yung asawa niya dahil nagka-cancer. Pag-chemotherapy, ospital kanan at kaliwa, hanggang sa after ng 11 years na yon, namatay yung kanyang mister, namatay yung kanyang asawang lalaki. At it take time bago niya ito na naka-recover. Pero ito yung sabi ng pastor niya. Sabi ng pastor niya, she grieved, but she also threw herself with eagerness into the local church. She met with me to evaluate how she could serve the church. She got a job, but intentionally designed her schedule around how she could serve God's people. Albert's death launched her in a new direction,
and there was a kindled, a growing desire not to miss out on anything. Yung kamatayan ng asawa niya, nag-grieve siya, namatay ang asawa niya, cancer, long time, inalagaan niya, pero pagkatapos nun, ay ginamit yun ng Panginoon para ibigay niya yung sarili niya sa kaharian ng Diyos. Ibigay yung sarili niya para saan? Sa pagministeryuhan yung mga kapwa niya, tao ng Diyos. Ang kamatayan ay totoong merong pagdurusa at merong pagdadalamhati. Pero sabi ni Pastor Erdy, hindi walang pag-asa. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Temporary ang sakit, temporary ang pagdurusa, mukha itong eternal. Tandaan nyo, lahat ng sakit mukhang eternal. Pag nararamdaman mo siya, para siyang walang katapusan. Pero ang sabi ng scripture, temporary siya. Siya ay temporary. Ang pagkabuhay na muli ay sigurado. Sakit, pansamantala, resurrection, sigurado. Ang ebanghelyo ay, dahil sa ebanghelyo, ang kamatayan ay nagiging daan para sa kaluwalhatian. Merong isang maiiwan at merong isa na mananatili at aasa sa pagkasoberano ng Panginoon. Isa yung katotohanan. 2 Corinthians 4:17, this slight and momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory. Affliction, mahirap, pero may katotohanan. Kailangan magkaroon tayo dito ng diwa. We cannot be prepared, too much prepared. We cannot be too much prepared sa usaping to. Pero isa yung katotohanan na kailangan nating isipin at pagnilayan bilang mga mananampalataya. Dahil ang goal ng marriage ay hindi lang companionship. Ang goal ng marriage ay eternity. Sinabi ng scripture na kailangan nating tulungan yung isa't isa para sa buhay pananampalataya at hanggang sa pagwawakas ng isa't isa. Ang ganda na sinabi ni Richard Baxter. Sabi niya, to prepare each other for the approach of death. Ito daw ang purpose ng marriage. And to comfort each other in the hopes of eternal life. Bakit kayo pinagsama? Para paalalahanan niyo isa't isa sa buhay na walang hanggan. Sa eternal. At ihanda niyo isa't isa para dun sa buhay na paparating na yon. Hindi kayo binigay sa isa't isa para dito. Para sabihin na dito tayo, okay lang tayo, ganun ulit bukas. Hindi. Binigay sa isa't isa para saan? Para dun sa paparating na walang hanggan. Alam niyo kung bakit nagtatapos yung marriage? Bakit may namamatay na isa? Bakit ito may dulo? Kasi hindi naman yun yung point ng marriage. Hindi point ng marriage na kayong dalawa ay walang katapusang mag-asawa. Kaya binigay ng Diyos si Eva kay Adan dahil meron siyang mas gustong ipakita. Ano yon? The marriage supper of the Lamb. Dahil ito ay umaanino at nagtuturo doon sa walang hanggang pag-aasawa. At ano yung walang hanggang pag-aasawa? Sa walang hanggan, di na tayo mag-asawa. Hindi mo na asawa-asawa mo. At hindi yun masama. Kasi hindi naman yun yung design ng Diyos. Ito yung ginagamit niya, maging faithful tayo ngayon dito para doon sa walang hanggan, makita natin yung glorious marriage. Ni Christ sa church na nire-reflect natin. Sa pagtatapos ng mga pag-aasawa na tama, kasi may mga maling pagtatapos, sa mga tamang pagtatapos ng mag-asawa, pinapakita nun na hindi ito yung point. Meron lang siyang pinupunto. Ang pag-asawa namin, hindi ito ang chief end of man. Burahin natin sa isip natin yan. If this is good, pero the chief end of man is not my marriage. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. At mag-contribute doon yung ating marriage. Sabi ni Dave Harvey bilang pagtatapos, our marriage now, my marriage now, prepares us for that day. Marriage exists to point us and others to that day. Yun yung point ng marriage. What day is that? It's the marriage supper of the Lamb. Ito yung pagpapatibay na naniniwala talaga tayo sa Ebanghelyo.
na naniniwala talaga tayo na ang point, yung mystery sa Ephesians 5, bakit may husband-wife? Ba't ganti utos sa husband-wife? Dahil kailangan niyang aninuhin at mag-reflect yung sinag niya doon sa totoong dapat isipin ang Panginoong Jesus at kanyang iglesia. So, sige, mag-pray tayo saglit. Ama namin, salamat po dito sa isang common na topic at isang tabu na topic. Tulungan niyo kami na pag-isipan nito, pagnilayan nito, at ihanda namin mga sarili namin dito, alang-alang sa Ebanghelyo at sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, kahit siguro ilang questions, kasama ka na pas. Kasi ano na tayo eh. Sige po. Any question? Communication, conflict, sex, and death. Dapat ba inuna namin yung tabu? Bago yung ano. Pero, okay lang. Any question? Si Lex. Fast. Yeah. Meron, ano po masasabi niyo sa marital, meron pang marital rape? Marital rape. Meron po bang ganun sa Kristiyano? Merong sense na ang rape kasi parang forceful. Hindi willing na binigay yung sarili. Tapos pinilit. Labag sa loob nung asawa. So, in a way, though, hindi ko alam kung may law about it, pero ang sexual intimacy is, again, to build up, not to tear down them. Same nung sa communication. Ang goal is to edify one another. And if you're forcing your wife or meron bang wife na pinuforce yung asawa? Lalaki. Wala naman, no? Sa lalaki, dahil tayo yung mas malakas, or parang we have the power and authority, parang we tend to abuse it, or somehow manipulate. Kapag hindi nakuha sa manipulation, we force them. Parang i-reason out natin ay you are to submit sa kung ano yung gusto mo. No? Pero it should not be that way. Kagaya ng pino-point out ko kanina sa sexual intimacy, hindi siya dapat demanding. It should be willingly given, no? Binibigay sa asawa. So ano yung tanong doon? Kung naniniwala lang ako? Kung meron ba? Yeah. I mean, mas lalong dapat maging maingat yung Kristiyano dahil hindi pa rin accepted ng mga Kristiyano. Somehow, iniisip natin ay hindi ko yan magagawa sa asawa ko. Again, ganun yung panlilin lang ng kasalanan. We may fall on the same category. At bilang Kristiyano, ang goal natin ay maging mapagbantay at ingatan yung mga sarili natin at maging reflection ng Panginoong Jesucristo. And forcing someone is not really a reflection of the gospel. So. Sige, anak. Communication for si Josh. When in terms to death naman, ang hirap itanong mo kasi, ang hirap explain yung question. Parang it will be normal for someone na iwan, kaya namatay yung spouse, tapos eventually mag-asawa yung iniwan. Pero dahil we've learned na we need to prepare ourselves for death, how can we talk about death na parang hindi magiging hurtful dun sa isa't isa na para na magkakaroon ng
unexpected question na mag-aasawa ka pa ba pag namatay ako? Or mag-aasawa, kung sino yung magtanong. Tapos pag nasabi na, can we say direct na, oo, mag-aasawa pag namatay ka na. Or kung sino mamatay sa atin, dapat mag-asawa. Pero when you think about it, parang magkakaroon ka ng heartache, parang ma-heartbroken. How can you talk about it in a way na hindi siya nakakadurog na uso? Parang kasi pag-buhay ka pa and you think about it, parang sakit naman, hindi na lang ako yung nakasama niya sa life na to, may nakikisama pa siya aside from me. It's a reality na may mamamatay. Pero if you think about it, na magkakaroon na asawa yung asawa mo ngayon, it's a pain in the heart. Sensitive na yung death, double sensitive pa yung remarriage. Yung isang iniiwasan kasi doon, yung idea ng adultery. Kasi buhay pa eh. Tapos pag pinag-usapan siya habang buhay pa, parang may sense na, pinag-iisipan na siya. Mag-asawa pa kayo eh. Hindi pa tapos yung marriage, tapos kapag meron ng ganong mga pumapasok na mga idea, pwede siya mag-borderline sa adultery. Kasi nag-isip ka ng iba habang meron ka pang asawa. Kaya dun siya mahirap. Pero yung isang thrust ng question ay regarding sa isang asawa. Siguro yun dapat yung ihanda natin sarili natin na ang marriage ay temporary. Hindi siya eternal. Kaya kailangan magkaroon tayo ng sense na distinct sa isip natin, faithful siya sa akin, ang covenant namin sa isa habang buhay kami. Kailangan niyang maging faithful sa akin habang buhay kami. Hindi ko siya aasahan na maging faithful sa akin pagkamatay ko. Patay na ako eh. Hindi na yun ang i-expect ko. Hindi ko dapat i-expect na kailangan huwag ka na mag-asawa. Yun yung isang thrust ng nabanggit ni Pastor Erdy kanina. Ang point ng marriage ay yung good ng other, hindi yung ako. Hindi yung sa akin. At kapag, sa totoo lang, ngayon lang natin iniisip yan kapag nasa glory na tayo. Hindi na isipin yun. Kapag patay ka na, nasa harapan ka na ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi mo sasabihin, ay nako, bakit nag-ano to? Hindi natin nakikita yung nasa baba ha. So, hindi tayo nakikita. Pero hindi natin iisipin yon. Bakit? Kasi wala nang sin yung isip natin. Wala nang sin yung minds natin. Dito lang nangyayari yan, naturally, dahil nasa covenant pa tayo eh. Ang hirap mag-isip nang wala na tayo sa covenant ng marriage. Pangalawa, yung sense at belief na temporary ang marriage, isang kailangan nating harapin na yung temporariness ng marriage. Again, pag nasa glory na tayo, pag na-resurrect na tayo, hindi natin sasabihin isa't isa, oops, alam ko yung nangyari sa'yo ha. Wala nang ganon. Glorified na tayo sa usapin na yun. And by the way, dito sa Pilipinas, mas tabo yun kasi conservative tayo. Ang hirap ng remarriage dito sa Pilipinas after ng malapit tayo sa mga in-laws natin. Yung mga in-laws, pag-iisipan ka pa, bakit ka nag-asawa ulit? May mga ganong another set of factors pa na kailangan i-consider. Pero sa scripture, malinaw, nagtatapos ang marriage upon death. Dahil bakit? Kasi it points out to a greater marriage. Hindi yung marriage natin dito ang chief end of man. So, ayun lang. Any follow? Lang din pa, siguro reminder lang din dun sa kung saan yung pag-usapan niyo, be careful naman. Huwag niyo sabihin, right there in the land. Eh, sinabi sa scripture eh. Kung sino mo nang matay, sabi mag-asawa. Sorry. Huwag mo isipin yun. Huwag mo isipin.
Kasi be careful. Kung sa mga mararamdaman ng mga spouse. So, ang isa sigurong consideration niya, kapag pinag-usapan yun yung topic. Kailangan maging open sa isa't isa kung ano yung mga naiisip, nararamdaman, without saying na hindi totoo yung sinasabi ng scripture. Truth and love. Truth and love. Hindi pwedeng isang tabi yung scripture dahil sa love. Hindi rin pwedeng isang tabi yung love dahil sa tinuturo ng scripture. Kailangan may set doon na balance doon na accommodation, saka adjustment sa isa't isa. Yung mga ganun naiisip ko, baggage yun eh. May mga extra baggage yun eh na kailangang i-dig. Hindi siya yung point ng scripture kung bakit siya nilagay doon. Hindi yung point ng scripture na nilagay ito para maging ganun yung reaction natin. Kasi ang point nung end na yon, uy, si Christ, yung glory niya. Uy, yung marriage ng ating king at ng kanyang church. Yun yung goal ng truth. Kung may ibang effect yun, kailangan siyang pag-usapan doon. Siguro yung emphasis lang din dun sa point nung marriage din, for the good of the other. Pinapakita lang din ito na ito yung mga kasalanan na hindi isang araw ma-deal with. We are to be honest na most of the time we want our goodness first before yung goodness nung papapangasawa natin or nung asawa natin. So, it's something to be mortified dahil nakita at sinasabi nating kasalanan at maganda mapag-usapan. For example, even yung sensitivity to talk about it, pwedeng sinabi na parang wala lang pero dahil big deal siya, something you need to sit on at pag-usapang mabuti. Kagaya rin nung binabanggit ko kanina, pray about it kung ito'y concern. Look for kung ano yung kalooban ng Diyos patungkol dito. Sometimes we address yung issue by our own or we try to devise and think about it nang sa sarili lang natin. At ang nangyayari, floating tayo sa mga sarili nating idea. Not in the ways of the Lord and not in hanapin yung kalooban ng Diyos. Kaya ang ganda rin ng sinasabi ni Pastor kanina, binigay sa atin yung mga asawa natin para ipakita yung mga kasalanan din natin. Kung sino man yung nag-quote nun. Pero it's true. It's a blessing na from our spouse makita natin kung ano yung dapat nating immortify and even to help us in our holiness or sanctification. Follow up, other question? Conflict, communication, si Ate Angel, and then si Ed. Sige, last na si Ed. Intimacy and communication. Kung halimbawa kung dahil yung personality na, let's say yung personality ko ng husband mo is hindi siya masyado verbal or makapag-communicate. Tapos ikaw, gagawin mo is after being intimate with your husband, yun yung ginagawa mong time. Kasi parang doon lang siya all ears sa'yo o yung attention niya nasa iyo. Na, okay, alam ko, itong time na to, makakapag-usap kami ng asawa ko na yung mag-respond siya sa akin. Na gagamitin mo yung time na yun after being intimate with your husband or your spouse na doon mo sasabihin yung mga bagay na gusto ko sabihin sa kanya kasi alam ko, yun nga po, na yung time na yun is magiging open siya for manipulation to. If that is the practice that you establish doon sa asawa mo, you're trying to do something without being open kung ano yung goal mo sa asawa mo. It's good na kung meron kang goal sa marriage nyo, be honest to discuss it with your spouse. Pero like yun, parang medyo may dilemma at naiisip na after being intimate, saka ko lang siya kakausapin dahil doon siya open. That's your judgment.
you need to speak about it sa asawa nyo. Sa asawa mo, pag-usapan yon. I think that's wise na mas maging, kasi parang kapag tayo yung gumagawa ng practice and we just go with the flow na, hindi, magiging open lang siya kasi dito siya mas madaling kausap eh. Try mo na ilabas siya at doon kayo mag-usap by being intentional to be intimate, not just sexual intimacy, but the goal is for you to be able to communicate. So merong ibang mga ways to do that. You can even observe yung background ng asawa mo before. Ganun ba talaga siya? Kung personality niya to at concern mo yon, just be open with your spouse and discuss it with your spouse. The adjustment is not just on one end. It should be on both ends bilang mag-asawa. And, para magkaroon ng proper communication, hindi lang one way. It should be two ways. So, it's hard to address lalo na kung hindi pa malinaw at based on assumptions. Paano ba masasabing manipulation? You have something good for you and bad for your other half. Tingin ko yun yung isang ways to manipulate na para bang not considering kung ano yung magiging impact doon sa other half as long as ma-achieve mo yung goal mo. So, merong siguro, I don't really know kung way of manipulation siya. Pero ang malinaw sa akin, it's something that you need to be discussing sa asawa mo. Much healthier yun kaysa yung parang gagamitin ko yung sexual intimacy in order to communicate dahil yun yung nakita kong trend. So best to address it openly sa asawa. So I don't know kung way to manipulate siya or what. Sige po. Another? Okay na po ate. Sige po. Si Ed. Tapos si Rose. Tapos So, check. Yun. Anong oras po yung lunch natin? Kung pinaka-question ko ba is yung sa... kasi naisip namin kung mag-asawa. Just in case lang na sabay kami mawala, tapos may mga anak na kami. We are... kumbaga, we are thinking kung sakali may mga anak na kami. Na okay lang ba na we will make a last will testament. Tapos saan, yung mga anak namin, kumbaga yung church yung papipiliin namin kung paano sila pupunta para mag-alaga. Since yung mga kamag-anak namin is, just for example, unbeliever or professing Christian na, we don't want to entrust them sa kanila, kundi sa iglesia, para sila yung mamimili ko kung kanino nila ipapa-handle yung sige bro. Wala. Sound test. Ayaw sagutin ng mic. Anyway, sabihin ko na lang. Normally, sa usaping ganyan kasi bro, ang normal talaga na intention at design ng Panginoon ay doon sa biological family. Pinaka-normal. Sa biological family talaga. Bakit? For example, yung widows sa 1 Timothy chapter 5, yung regarding sa benevolence sa widows, nagbigay ng qualification si Apostle Paul doon na sabi niya, sila ng mga widows na truly widows, sila yung qualified na bigyan ng church ng benevolence. Hindi lahat ng widows. Merong mga widows na pwede pa mag-asawa, meron ding widows na meron pang kamag-anak. Ibig niyang sabihin doon na yung mga widows na yon ay mas prime responsibility ng mga kadugo nila in terms ng mga temporal needs. Temporal needs kasi pinag-uusapan dito. Sila yung kailangan maunang mag-bear ng responsibility kaysa doon sa Ephesian Church. So, merong ganong uri ng biblical principle na meron doon sa scripture. Merong benevolence ng church, pero when it comes sa mga physical na mga
na mga temporal needs, sinabi ni Apostle Paul, meron pa silang kamag-anak, sila yung mag-bear responsibility sa kanilang mga widows. So, kinukuha ko lang yun bilang same principle doon sa mga anak. I think hindi mali yun. Marami lang siyang factors sa kailangan i-consider. Kasi pag usapin ng adoption, kailangan may willingness yan on the part nung mag-a-adopt. Hindi siya pwede i-impose sa ibang tao na, Pastor, i-adopt mo yung anak ko. Maganda yon, kaya lang, tandaan natin yung adoption ay voluntary na ginagawa yan ng mga tao. Hindi siya ini-impose sa kanila. Alam natin kung ano yung mga intentions natin at pinakakabutihan na gusto natin, lalo na when it comes to spiritual, pero mayroong mga underlying doon na merong manggaling dapat from the end nung mga mag-a-adapt. So, yes. Follow up. So basically, automatically yung mga parents na namin possible na mag-adapt sa kanila or yung part nila, o pwede rin ba na yung church pwedeng bilhin na namin, halimbawa lang, nagkaroon bago kami mag-something. Kasi may masyado akong futuristic sa part na yun na we want to involve the church to decide sa pagpili or sa pagbibigay ng consent sa mga anak namin in the future na sila yung kumbaga mag-iisip din sa kapakanan nila. Halimbawa, ito, may gusto mag-adopt sa mga anak nila, pag-isipan natin kung talagang dapat sa kanila yung parang okay naman na parang bigyan namin ng authority, yung church to ganun. May mga terms kasi ako na hindi ako komportable. Pero, pwedeng mag-request. Pwedeng mag-request yung isang individual. At isa rin sa benevolence na work ng church ay yung usapin ng mga ganyan. So pwedeng mag-consider doon yung mga individuals, mga couples, pwede nilang gawin yon. Pero hanggang doon tayo sa request na pwede nating isipin yon. Sa usapin kasi bro, talaga ng kanino sila yung mag-iisip, sila kanino ibibigay. Sa biological family kasi talaga yan nakaatang. Hindi pwedeng sabihin ng church na pag may naiwan na kami na magdedesisyon nito. Hindi kayo pwede makailam lolo, lola. Hindi kayo pwede makailam mga kapatid. Ang unang-una magdedesisyon talaga niyan sila. At kapag namatay tayo, iaasa natin yun sa providensya ng Panginoon. Panginoon na magdedesisyon nun. Anong mangyayari dito sa sinong mag-aaruga sa kanya. Naturally, family members talaga. And then, with that, pwede naman na makipag-usap yung church, pero wala kasing right. Saka hindi natin pwedeng bigyan ng authority yung church on that part na sabihin natin doon. Magkakaroon ng clash yung family at yung church na wala namang say talaga yung church. Regarding that, pwera na lang sa kanyang advisory, guiding through scripture. Pero hindi niya pwedeng sabihin, kalalolo-lola sa mga naiwan ng mga kapatid, sabi nila Ed, kami magdesisyon, hindi kayo pwede kami ang magde-decide niyan. Hindi pwede yun. Hindi pwede mangyari yun. Pwede mag-guide, advice. Parang yung church na parang last will and testament, something like that. Legalities, hindi ko ako something na legalities. Yung kasi parang Yung sabi ni Pastor Erdy, insulto yun sa na bubuhay na pamilya kahit unbeliever. Patay ka na, iniinsulto mo pa yung relatives. Hayaan natin yung providensya ng Diyos yung kumilos doon. Pwede naman, ang bigyan natin ng letter ng request, yung family members natin. Sabihan natin, pwede bang magpa-counsel kayo sa aming church, sa aming pastor, kung paano aalagaan o paano pagdedesisyonan sa kanila naka-address. Mas better iyon. Medyo nahirapan ako, bro, dun sa kasi hindi ko masabing oo eh. Hindi ko talaga masabing oo na kami Yung sa about forgiveness, yung
how can a Christian wife or husband not bringing up yung mga dating conflict if dumating sa panahon ko na yung mga yung sa ano pa, yung forgiveness yung how can a Christian wife or husband hindi mag-break up ng mga past conflicts sa mga panahon po na dumarating na may mga conflict po na hindi siya talaga na-address real time. Tapos na natapos na lang, nakalimutan na. Tapos mag-break up lang siya sa pag-ulit. Yung mga ganun. May mga ganun kasi po pagkakataon dito. So, paano mag-respond yung Christian wife or husband sa mga ganun pagkakataon? Ay, thank you doon. Reality siya. Kaya siya naiisip kasi hindi na-address tapos pareho ng concern. Pero ang isang para magkaroon dito ng clarity sa kanang honesty, ang unang-unang i-address ay yung pinaka-recent. Yun lang i-address muna. And then kapag na-address na siya, pwede magkaroon ng conversation after that. Hindi during that. Kasi ang hirap i-address kung ipapile up lahat. Parang pwede at sabihin, ito lahat ng mga kasalanan mo, anong gagawin mo dyan? Pwede isa muna. Ito muna ngayon. Mas madaling lunokin, mas madaling pag-usapan, mas madaling i-confess. And then saka natin, pagkatapos nun, saka natin pag-usapan na yung ibang mga previous concerns. Kasi kung similar siya at na-confess na siya, mas magkakaroon tayo ng courage na pag-usapan yung iba pang unaddressed. Mas mahirap i-resolve kapag tinambak lahat. Pag yung labahan, isang buwan na, yung pang this week muna. Tapos, susunod, saka mo dagdagan ng iba pang mga lilinisin. So, ayun lang, Rose. Last di ko tayo tapos. Alin? Sige, yung sa akin, question ko is yung about yung sa confession time na thank you Pas Erby dahil magandang yung tip at least for us din para proactively tatanong mo kung ano naka-offense sa'yo or sa spouse mo. Pero paano ba i-handle? Halimbawa, okay, binrought up sa'yo yung offense mo, tapos meron kayong disconnect na, diba, di ko naman yung offense. Paano ba yun? Ang heart ba dapat nung sinabihan na, ito yung offense mo sa akin is to immediately just ask for forgiveness or may pagsusuri pa ba na kailangan gawin na hindi mo lang basta i-admit lahat ng ibabato sa something good. May disconnect sabi ng May mga instances na mahirap ma-determine kung kasalanan kagad, yung lalo na kung minsan in denial or parang malinaw sa atin na hindi ganun yung intention natin compared doon sa ipinaparatang sa atin or sinasabi na kasalanan natin. So, ako ang tingin kong magandang gawin doon ay sabihin na it's not my intention to offend or hurt you. Wala ka pang ina-address but you're saying na ano yung pwede nating gawin. So, parang I would not deal yung sa sarili ko lang, I would try to address muna kung ano yung naging conflict, bakit niya ni-raise up and brought up yon. And laging pag may ganon, lalo na kung Kristiyano naman, ang goal nun ay kabanalan. Laging ang ano pa rin ay yung ikabubuti natin. Maaaring hindi properly na nasasabi, pero in time naiintindihan natin at dahil regular yung pag-uusap, nagkakaroon ng mas maraming ideya on how to address siguro yung mga nabobrought up na scene. Minsan lang yung ganun Merong malinaw talaga na kasalanan and what we immediately do with that is repent and also seek help. Kasi we cannot change by willpower alone. It should be still dependent on on grace. Biyaya pa rin ng Diyos. At ang unang biyaya ng Diyos sa iyo, asawa mo. The reason for confession is to help you as well.
Hindi lang para i-brought up yung kasalanan, mag-dwell ka dun sa kasalanan, but how can I help you as at the same time? Kasi parang pag tinulungan mo yung asawa mo, parang double-edged eh. Tinutulungan mo rin yung sarili mo sa paglakad sa kabanalan. So that's the good design of God in marriage. Hindi to para hanapan ka ng mali or maging parang ito yung listahan, yung sinasabi kanina, ito yung listahan. But ask for the intention. If you're clear with the intention, let your spouse know kung ano yung mga parang gusto mong gawin about it. Pwede ka rin maging honest na I'm having difficulties on this. Siguro yung key rin is maging honest dun sa asawa kapag nahihirapan ka. Let's be honest to say na hindi madali i-address yung brinot up. Minsan pretending that it can be easily addressed, yun yung nagiging conflict. At mas marami pang conflict. So, yun yung kagandahan ng regular eh. Natututo rin kayo dahil regular yung ginagawa. So, I think that's grace for every married couple. Wala na, tapos yung recording. Let's pray. Oh, gusto nila oh. Sige po, yung groupings after lunch na. Manalangin po tayo. After natin mag-pray, dito sa unahan. Dito sa unahan, lahat, mag-group picture tayo. Couples picture. And then, lunch. Diyos namin, maraming salamat po sa discussion namin, sa time namin, at pagninilay sa mga truth ng Scripture. Hihiling po namin na lahat ng ito ay makaambag sa amin. May mga alam na namin na kailangan namin paalalahanan. Merong mga bago sa amin na natutunan. Merong mga common na mga paksa. Merong din mga tabu. At lahat ng ito, Diyos, we thank you. Dahil we use this for our good, spiritual good, gospel good. At ganun din po sa pagsasaluhan namin pagkain, pagpalain nyo ito, give us good fellowship. Isa't isa, gamitin nyo rin ito for our edification. Mahala ng Jesus.